yung mga maleta. Now, paano nga kung merong bomba doon, may baril doon, o merong shabu o cocaine doon? Lusot na. Paligoy-ligoy ka pa. From now on, inspect nyo lahat ng mga gamit ng mga crew members. Physical inspection. Parang x-ray. Pag, di ba, pag sa airport, darating mga gamit, may dinadaan ng x-ray yun para makita kung may laman, kung ano laman ng bagahe. Do that. Kasi, pwedeng isang maleta, o may kargang shabu, may kargang mga baril, may kargang cocaine. Lusot na. Eh kung merong 20 na crew at yung 20 crew na yun, lahat sila tig isang maletang cocaine, tapos tayo. In today's hearing, we will discuss the vulnerability of our borders, airport and seaport, at the routes that the smugglers, human traffickers, and others would use or using right now to go in and out of the country or escape. And sometimes our country, especially those fugitives who are evading arrest, just like what happened with Alice Go. So, pag-usapan natin, ano yung mga gagawin natin para mapalakas ang ating mga borders, excuse me, which is very important in this today's hearing. But before we proceed, I'll show you a video, ComSec. Okay. Yung video makita nyo, ito yung... Starting with the lower deck, which is where most of the action happens. It's where the crew brings the fish on board once they're in the net. The lower deck also holds one speedboat, a skiff boat, and the net, which is underneath a red cover here. I have the mid deck, which holds 2 more speedboats, controls for the cranes, and a bunch of supplies such as salt for the fish holds or materials to make up high elf, aka rafts. After that, you have the upper deck, which is where the bridge is, as well as our parts room for the helicopter, and then finally all the way up top is the heli deck. So makita nyo speed kasi may kwento ni hearing from Little White Boat. Okay, sorry, good. From the Little White Boat, sila ay nag-transfer sa fishing vessel. So that could be the scenario na kasi nung una nagdududa ako na paano lilipat ang isang speedboat, pasahero sa speedboat o maliit na bangka papunta sa malaking fishing vessel. So, pwede yun. From a speedboat, tapos meron yung crane, nakita naman natin, iangat lang papunta sa loob ng barko. Kasi nagdududa ko noon, maalon, paano sasampa yung isang pasahero sa maliit na speedboat going to a big fishing vessel. So, ito naman another scenario. Yeah. So, maraming pamamaraan na para makatakas yung mga taong gustong tumakas ng bansa for one reason or another. And dito, kailangan natin palakasin ang trabaho ng ating mga Coast Guard, Marina, sa nakita naman natin kanina. Now, nandito ba natin Philippine Coast Guard? Good afternoon, sir. You're Captain Oliver Tanseco. Okay. Doon sa nakita mong video, Captain Tanseco, yan ba ay may idea na kayo na ginagamit ng mga taong patakas? Yan yung pwedeng ginamit nila para makalabas ng bansa. Are you aware of that scenarios? Thank you, Senator Tulfo, sir. Attorney Tanseco po, IDMS, Philippine Coast Guard. Yes, sir. Yes, sir. Doon po sa pinakita mo, it's a typical tuna fishing vessel po. Medyo may kalakihan po siya. Yung nakita mo po na binababa yung kanyang speedboat, pwede po yun. Ang hindi ko pwede lang po, pa ba pwedeng itaas po. That's normally how you launch a smaller boat to service your bigger boat. The only problem with that, Your Honor, is that when we do that, that's unsafe. So normally, you don't put people on board a small yacht during hoisting because these are basically just crane, a small hook holding the weight of the vessel while it's being hoisted. Now, can that be done to transfer people? Yes, but
very seldom because it's unsafe. What we normally do, even if it's a big vessel, if you have a small boat, you want to bring people on board a bigger boat, like the case of statement of Sheila Guo. She said they were able to get on board a big white boat with nets from a small boat. We can do that, Your Honor, because normally, even at sea, what the pilot or the master of the big vessel will do is to give the leeway side. Meaning, pag maalon po, the side that is the leeway, meaning against the current, will be provided for the small boat. Then, there'll be, if it's a big vessel, there'll be gangway just above the level of the water, or maybe a pilot ladder for them to come on board. That's normally the practice, Your Honor. Your next question is, are we aware of this one? Yes, it's a possibility, Your Honor. That's why we have, since the last investigation, we have beefed up our measures to strengthen security, not only on conventional port, meaning those ports that we have CIQS, meaning the custom immigration and quarantine, because there's a possibility that yachts, pleasure yachts like this one, which is right now, Your Honor, our inspection, our authority to make sure that every vessels that depart from this private port catering to private pleasure yacht, medyo limited po, Your Honor. Doon po sa mga commercial, meaning passenger liner or cargo, doon po, we assure you, Your Honor, meron po tayong team of CIQ, meaning Custom Immigration, Quarantine, and the Coast Guard. Kaya nga po during the statement of Sheila, he said, small boat, because, Your Honor, they could have departed not on the port itself. Pwede pong beach resort lang, meaning coastal area. Or in the statement of Alice Guo, Your Honor, he mentioned getting aboard a pleasure yacht, yate po, somewhere in Manila. Possible din po yun because, like I said, Your Honor, right now po, limited po yung ating inspection of all vessels going in and out of private yacht club or marinas. Thank you, Your Honor. Okay. Yesterday's hearing na discuss yung dredging vessels at wala rito yung immigration, so the immigration will have the opportunity to answer some of the questions pertaining, nababalitaan ko dyan naglabas-masok ang mga Chinese nationals kasi itong mga dredging vessels na ito, they're mostly Chinese vessels. Now, immigration, customs and immigration and quarantine, if you're all here, run me through yung proseso pag dumating po ang isang Chinese dredging vessels. Paano po yung protocol? Maybe who would like to answer first? The immigration? From the Bureau of Immigration? Do we have someone? You're from the Bureau of Immigration. What's your name po? Good morning, Mr. Chair. I'm Michelle Tadeo. I'm the Deputy Chief for Operations of the Bay Service Section of the Bureau. Okay. So for dredger vessels, Mr. Chair, the Bureau of Immigration receives a notice of arrival from the agent of the vessel. It's usually we usually receive this notice 24 hours upon the vessel's arrival in Manila, or 48 hours Okay. prior to its arrival in our field office. How is it being sent? Cell phone, Viber? This is sent by way personally by the agent or by way of electronic mail. Mr. Electronic Chair. mail. Okay. So that's like 48 hours ahead. Ahead of time, Okay. Mr. Chair. And then? So the chief of the Bay Service Section assigns immigration boarding officers to conduct arrival formalities together with quarantine authorities and customs authorities. So paano malalaman na yung barko na humingi ng permiso na pumasok dito from another country ay nandyan na o malapit na? In the notice of arrival, there's an estimated time of arrival, date and time of arrival There's an there. estimated time of Your arrival. Honor. So alam mo nilagay Monday, dating kami dyan, Monday ng 9 o'clock ng gabi. Okay? Tapos, sige po. Pagdating na Monday 9 o'clock ng gabi, abangan nyo. Pagdating Yes, before its arrival, the agent coordinates with CIQ na po as to the time and place where we will meet up. Okay. So sinasabi din doon sa hiningin permiso kung saan siya dadaong at anong oras. Yes, So in this Your case, just an example. So sabihin, Monday, darating ako dyan sa Manila Bay, ganitong location at 9 p.m. So anong oras kayo pupunta? Pagdating na Monday, pupuntahan niyo yung barko. Usually, sir, an hour before the arrival, nandun na po kami. Abangan nyo. 4:30. Yes. Hindi naman ito dadaong sa pantara, no? Sa ano to? Sa gitna, sa dagat, tapos sasampahan nyo. Yes, Your Honor. Paano kung imbis na 9 o'clock ng gabi ang dating niya, dumating pala siya ng tanghali? Nino-notify din po kami ng Paano kung hindi sila agent, sir. nag-notify?
Na track po namin using marine the app, Very good. yung mga free na marine tracking So app. wala silang gusto doon. Yes, Okay, Your wala Honor. nang problema dyan. So, say dumating siya eksakto, 9 p.m. at nandun ni ka eksakto, nagkasalubong. Paano yung sistema? So the procedure, Your Honor, is the quarantine medical authorities boards the vessel first. Mhm. Immigration comes in after quarantine medical officers clears the vessel from any infectious disease. Ilan po yung quarantine officers? Usually- Officers. Medical doctor usually isa medical. po or dalawa. Isa or Opo, dalawa. mga Okay. doktor po. So after na magawa ng medical doctor, part of the quarantine Mhm. group, dalawa, bababa na siya at akit yung taga Bureau of Immigration and Customs po. Ilan So pong sabay po kami ng ilan pong taga-immigration? usually isa po or dalawa. Isa or dalawa? Yes. Ilan po taga-customs? Isa or dalawa din po. Okay. So sabihin na lang natin 4. Okay. Now, anong ginagawa nyo pagdating nyo na doon sa barko, pagdating na sa taas ng barko? Sistema, anong pag-process doon sa barko? So we conduct the arrival boarding formalities with the master of the ship. Okay. And usually ang kasama po ng master is the chief mate. Mhm. So we inspect the travel documents po, Okay. and the crew list and passenger manifest of the ship. Pero for the dredger vessels po, lahat po yan ay crew ng barko. So, tinitingnan nyo yung manifest. After Yes, na Your makita nyo yung manifest, nakita nyo yung mga papeles, ano susunod? Nakita nyo maayos yung papeles at mukhang okay naman yung manifest, ano sunod po na gagawin ng Customs and Immigration? So customs performs their arrival formalities na po Which is, after immigration ano po yung arrival formalities? ng customs, Your Honor. Okay, mamaya na sa Customs. Immigration kasi taga-immigration ka pala. Mhm. So, after na magawa ng Customs yung trabaho nila, ano naman po yung gagawing trabaho ng Immigration? So for immigration, sir, we determine kung may plans ng crew change Mhm. ang vessel, Okay, kung meron pong i-repatriate na crew. okay. So kailangan po may proper visa po yung mga crew na to. Usually they secure the 9C visa Okay. from our how do consulate you do it? overseas. Yung nasa manifest sa harap nyo, and then may mga passport dyan. Yes, Your Honor. Pwedeng sabihin natin 20 na passport, which means 20 na crew members. So ibabangga nyo doon sa manifest yung mga passport na hawak nyo. How about Yes, the sir. people? The crew? We muster in the crew, sir. Ano yung pinapapila nyo? Yes, Your Honor. Nakapila sila. Okay. After that, After that, we remind the captain that any disembarking, if they intend to request for repatriation of crew, they should notify immigration so that immigration can issue the proper clearance documents for the repatriation po ng crew. Or if they have joining crew coming from the airport, the master should also notify immigration, Your Honor. okay. Sige. Customs muna. Bago balikan ko yung immigration. Saan yung customs? Good morning, Your Honor. Attorney Ulito Doria, ano po kayo anong position niyo po sa Bureau of Customs? Ako po yung DepCol for Operations sa POM, Your Honor. Okay, nasabi na po ng Bureau of Immigration yung trabaho nila pagkatapos mag-board ng isang dredging vessel Yes, from, sir. say, China. Ano naman po yung papel niya pagdating niyo po dun sa loob ng barko, sir? Okay, yung mga boarding inspectors po natin, Your Honor, mag-conduct po ng boarding formalities, and they would request for a hard copy of the manifest. So, manifest ng goods. Mhm. So, usually po pag mga dredger po, Your Honor, wala pong laman yan. So, nilalagay lang po ng nil cargo. So, Mhm. pagkatapos po nun, i-clear na lang po ng customs yung kasi sa goods lang naman yung usual na concern po ng customs. Okay na yun. Yes, Your Honor. You sure lahat na? Yes, Your Honor. Susunod na po doon, kung magbabayad po sila ng duties and taxes, ibang process na rin po nun, Your Honor. Kung magbabayad sila ng duties and taxes. Yep. So how would you know whether a crew or some of the crew needs to pay taxes, duties and taxes? Pag may makikita po doon sa loob, Your Honor, na dutiable, Paano nakikita yun? kasi po i-inspect po yung buong vessel po, Your Honor, kung meron siyang mga goods na karga. So, ililist Okay. po yun yung... Inspect nyo. Opo, Your Honor. Yung mga maleta in-inspection nyo. Usually pag mga personal na luggage po, hindi na po nasasama po yun. Hindi na. Kunyari, meron pong malaking maleta, personal luggage yun, hindi nyo na-inspect, syempre, sabi mo.
Tama. Hindi na po Hindi na. pinapasok. Paano kung punong-puno ng cocaine at shabu? Ay, Your Honor, pag mga ganun po kasi, based na dun sa human intelligence po yun, Your Honor, kung... No. Tinuturo mo agad yung responsibility nyo sa ibang ahensya. Dapat in-inspect nyo yung luggage. Kasi sabi mo, wala nang inspection pag personal luggage. Tinitingnan nyo lang yung barko kung meron dapat mga bagay doon na taxable or kailangan mong bayad ng duties. Hindi mo na in-inspection yung mga maleta. Now, paano nga kung merong bomba doon, may baril doon, o merong shabu o cocaine doon? Lusot na. Your Honor, po, ang usual lang po kasi ng ginagawa natin per procedure is tinitingnan po yung usually yung store list. So, nakalagay po doon kung ano yung mga goods na nakalagay doon sa store list niya. I'll tell you what, Yes, Your Honor. paligoy-ligoy ka pa. From now on, inspect nyo lahat ng mga gamit ng mga crew members. Physical inspection. Parang x-ray. Di ba, pag sa airport, darating mga gamit, may dinadaan ng x-ray yun para makita kung may laman, kung ano laman ng bagahe. Do that. Kasi, pwedeng isang maleta, o may kargang shabu, may kargang mga baril, may kargang cocaine. Musot na. Kung merong 20 na crew at yung 20 crew na yun, lahat sila tig-isang baletang cocaine, tapos tayo. Yes, From now on, kailangan inspect lahat ng personal baggage ng bawat crew member. I Yes, want you to do that. Okay? Yes, Your Honor. Nandito pa yung DOTR? DOTR, I would like you to coordinate with the Department of Justice kasi under sila sa DOJ. Coordinate with Secretary Boying Rimulya para masiguro na susundin nila itong direktiba ko. Okay. Kaya pala nagkalat ng mga cocaine shabu dito sa Pilipinas. Ayan na. Makalusot. Kung 50 crew tapos 50 maleta, kinargahan ng cocaine, kinargahan ng shabu, o di ilang kilos din yan, daan-daang kilo na yun. Okay, next. Immigration. So, paano niyo po na-account yung mga pasahero? Pinapapilan niyo? Tinatawag niyo sila, pila kayo dito, gano'n? Yes, Your Honor. Okay. Ano yun? Pipila sila sa harap ninyo? Saan banda doon? Usually sa master's deck. Master's May deck. deck po na ina-assign. So, ng nag-aantay ka master doon sa for that. master's deck, tapos sabihin yung kapitan, tawag lahat ng mga crew nyo. Tama? Yes, Your Honor. We muster in all the crew. So, darating yung isa-isa, yung crew members, tapos bibilangin nyo, susulat nyo sa papel, titingnan nyo yung mga pangalan, ibabangga nyo sa manifest, and then doon sa passport. Correct, Your Honor. Pag nakita nyo na tumutugmay na sa manifest, sa passport, saka yung physical, yung visual, nakita nyo, they were physically there, alis na kayo. Yes, Your Honor. Ang daming butas. So you don't do physical inspection. Paano kung may nagtago doon sa engine room? Ang dideklara lang 20 o 20 kaming crew. And then yung pala may 50 ang nagtago doon sa engine room. Lusot sila. Kumuha kayo ng K9. Maybe Coast Guard or Immigration and Customs. At yung K9 na yun, mag-aamoy ng drugs at K9 na mag-aamoy ng mga tao. At malalaman, halugugin nyo yung kasulok-sulukan ng mga ng barko. Top to bottom. Para masiguro, walang taong nagtatago doon. Kung ano yung nasa taas na nakapila, yun lang yun. At walang mga nakasiksik na mga kontrabando sa ilalim ng barko. Di ba, ma'am? Now, tapos nung bababa na kayo. Pagbaba ninyo, so nasa laot yung barko, pagbaba ninyo, uwi na kayo sa opisina ninyo. Tama? Yes, Your Honor. Chill-chill na kayo. Tama? Siyempre, anong gagawin? Gabi. Uwi na, so chill-chill na kayo. Paano kung yung mga crew members bumaba at say pumunta sa restaurant kumain, pumunta sa 7-Eleven, paano po ma-account yun? Paano po na-monitor yun? Dapat po, dina-notify po kami ng master through the agent. Dapat. Paano kung hindi sila notify? Matigas ng ulo kasi may balak silang gumawa ng hindi tama. Wala po kaming presence 24/7 sa port. Exactly. Again,
doon natin nakita yung vulnerability ninyo. Kasi nga po, ma'am, sa Zambales, maging dyan sa Manila Bay, dito malapit lang sa amin. Dyan sa dating Sofitel, may kita yung dating dredging vessels dyan. Bumababa yung mga Chinese para magpasyal, para mamalingke, para kung saan-saan silang gumala. So, how would we know kung sila ay babalik pa o hindi? You wouldn't know that, right? Your Honor, usually nalalaman na lang po namin kapag magde-depart na yung barko. Kasi ang minomonitor po namin is yung crew changes. Like yung number, yung dineclare nila na umakyat, yung nag-join na crew, Right. and then versus yung mga bumaba po at nag-sign off na po from their contract So, sa barko. Kaya nga, pag alis na ng barko, babalikan nyo sila. Siyempre, magpapalam sa inyo na paalis na sila. So, akat ulit kayo, babanggain nyo dun sa records na meron kayo, hawak nyo from the time when they arrived, and Yes. then now they're departing. Mm. So, magkakaroon ulit ng head counts. Yes, Your Honor. Doon po namin na monitor kung tama ho, kung consistent yung number of crew na record po namin sa office namin doon sa paalis na crew ng barko. Wala kayong way na para siguraduhin yung hawak nilang passport ay legit. Alam Sila pa rin yun. yung pagdating po sa pagtingin ng passport, we would know po if it's genuine or not. Okay. Kasi trained po yung mga immigration officers namin to do that. Very good. And we also ensure that the passport, the person in front of us is the owner of the passport. So we also have capability of Nice. determining kung impostor po ang Okay. kaharap. Siguro namin. immigration lang, wala na yung customs. Diba? Paalis na eh. Chinek nyo yung records na sinabit sa inyo nung dumating sila and then ngayon paalis sila, ibabangga nyo yung nakikita nyo sa harap ninyo. Yung sa manifest, ibabangga nyo yun, pati yung mga passport and then the numbers of passengers versus the passport. Ganun. After that, alis na kayo, bigyan nyo ng clearance na alis. Yes, Your Honor. So, alimbawa, 20 yung pasahero, yung crew, nung dumating, and then akat kayo, binilang nyo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 palis, tumutugma, larga na. Yes, Your Honor. Eh, paano kung pag-alis ng barko, hindi lang pala 20, kundi 40 na ang sakay noon? At kasama dun, at yung 20 na sakay doon, ay mga kriminal sa Pogo, na may mga tinatakasan, na kaso rito, or any criminals for that matter. Sumampa doon, sumakay doon sa barkong yun para makatakas na. So, wala kayong capability na para malaman nyo. We conduct a derogatory checking, Your Honor. When you say derogatory checking, Per all arriving and departing crew. ano nga po yung and derogatory checking? kung meron po silang whole departure order or alert lists coming from intelligence agencies, Your No, Honor. that's not what I meant. Ang ibig sabihin, wala pala kayong ginagawang physical inspection. Every day, Your Honor, sa barko. Hindi, yung paalis na, pag umalis na yung barko, wala kayong ginagawang inspection. We do, Your Honor. Physical inspection. Yes, Your Honor. Hinahalughog nyo yung barko? That admittedly, Your Honor, hindi po namin nagagawa. Yung paghalughog sa lahat ng parts ng barko. Exactly. Yan ang sinabi ko. Kung 20 yung crew na dumating, yun yung bilang ninyo, and then pag alis, binilang nyo 20 pa rin yung paalis, clear yung mga documents, larga na. Paano nga kung yung 20 na crew kinargahan? Or, ibig sabihin, yung barko na papaalis na 20 yung crew ni register nung parating, pag alis, naging 40 na kasi, pero yung 20 ay tumago na sa kasuluk-sulukan ng barko. At yun ay mga kriminal na patakas. You won't have the capability to know that. So, anong plano para maayos itong problema, itong mga butas na nakita natin ngayon? How would you go about addressing it, ma'am? Your Honor, we should be able to inspect the entire ship. Probably we can ask assistance from security also from the Philippine Coast Guard to help us in doing this, Your Honor. So, ang daming dumarating na Chinese vessels.
Sa isang buwan, ilang Chinese vessels sa dredging ang dumarating? At ilan ang umaalis? Wala po kaming data ngayon, Your Honor, pero dati usually sa isang buwan, siguro 2 or 3. That was last year po. So base For doon sa previous kwentuhan years. natin, at nakita natin yung butas, yung kahinaan ng sistema sa pag-inspect. Yan siguro ang dahilan kung bakit, isa sa mga dahilan kung bakit nagkalat ang mga droga dito. It's ang dahilan siguro kung bakit ang dami mga taga-Pogo rito, mga Chinese na nagtatrabaho sa Pogo na hindi registered. Or, yung mga Pogo na may kaso rito, gumawa ng krimen, nag-torture, nag-kidnap ng kapwa nilang Pogo worker, pwede palang tumakas doon sa barko na yun, sa mga dredging vessels na yun. So, Philippine Coast Guard, hihingi daw sila ng tulong sa inyo. So, anong klaseng tulong may bigay nyo para matakpan yung butas, dagdag ng butas yung kanilang sistema? Thank you, Mr. Chair. Doon po sa discussion about yung CIQ, meron pong isa pang component yon. Yun yung sir. Yun yung security. Now, yung security po, ang role ng Coast Guard is part po ng aming mandate as far as port state control is concerned. Your Honor, signatory po tayo sa SOLAS Convention. Doon po sa SOLAS Convention, meron pong ISPS Code, Your Honor. Yung ISPS Code, Your Honor, is the International Ship Security for Port and Ships Facilities. Meaning, kasama po doon yung inspection na ginagawa ng Coast Guard kung ang barko po, Your Honor, during the CIQS inspection doon sa vessel before it enters our port, bago pa po yan dumikit, sinecheck po ng Coast Guard yung mga bagay na may kinalaman po sa safety ng crew at saka ng vessel. Doon po nagkakaroon ng konting inspection po na ginagawa ang Coast Guard. Konti. Opo. Not thorough. Iba kasi yung thorough, iba yung konti. Kasi po, Your Honor, kung gusto man namin na matagalan, ang per ora po kasi ng barko para po kung yan po ay pilot area hanggang makarating sa port po para dumikit, mabilisan po talaga, Your Honor. That's international practice po talaga. Kasi po kailangan ibaba ang pasahero if it's a passenger vessel, cargo has to be unloaded and new cargos have to be loaded. Mabilisan po talaga. Imagine niyo po, Your Honor, a 30,000 gross tonnage sa isang barko. Ang laki po ng square footage po niyan na dapat inspeksyonan. Not to mention mga spacious po niyan, cargo hold, engine room, at saka accommodation po, which is in the accommodation po ng barko. Gusto man po namin 100%, kailangan po talaga mabilisan po yan because the vessel has to dock, has to unload passenger and cargos as I No, mentioned I'm talking about the dredging vessel. pag sa dredging vessel po, di smaller po ito, that we can do, Your Honor. Kasi po dito, nakasama sa trabaho po ng Philippine Coast Guard is to make sure So, that... kasama sa pagsampa. So, CIQS. Yes po, yes sir. Yes po, Your Honor. Part po yan ng port state control function ng Coast Guard. So, ina-inspect nyo, inalughog nyo. Yes po, Your Honor. Somewhat because inspection in a sense that is the vessel's equipment as far as prevention ng pollution, Your Honor, firefighting, pagdating po sa load line, ballast water po ito. These are international. Opo. Hindi ako interested sa mga kagamitan. Yes, sorry po, sa Your Honor. mga Yes, sorry. equipment. Yes po. I'm interested doon sa mga tao. Doon sa tao as far as their proficiency to operate the equipment. Kung ang nakalagay sa kanya sa crew manifest niya po. Kasi ang pinag-usapan natin, di ba ko naintindihan sa human trafficking Opo, sir. issue na ito. So, hindi nyo po, sinabi ng immigration, sinabi na po ng customs. So, kaya nga pinasa ng immigration yung security issue sa inyo. So, wala talaga kayong ginagawang pag-i-inspect o hinalughog yung buong vessel, itong dredging vessel, para masiguro na walang tatago doon sa mga engine at lahat ay nasa deck at nakapila para to be accounted for. Admittedly, Your Honor, wala pong ganong thorough inspection po. But, Okay. ang tanong po, how can we help? Your Honor, meron po kaming K9. We'll be willing to assist the customs pagdating po sa search po ng vessel po kung may drugs po yan because dalawang klase po, explosives or drugs. So yun po, we will provide. We have personnel that can assist po sa immigration, custom, and of course other agencies. Kung kulang po sila sa tao, we are willing to be deputized, meaning i-train how we can inspect po yung documents po as far as passports concerned. Kung sakali pong kulang sa tao or marami ang barko, including dredging vessel po, not only in Manila but also in Mindanao. Your Honor, yun po ang siguro ang magandang tulong ng Coast Guard po, not only to the Department of Transportation but to other agencies as well. Thank you, Your Meron ba kayong mga K9? Marami po ang Coast Guard. Surprisingly po, mas marami pa po yata kami sa PNP sa K9 because ang isang trabaho po ng Coast Guard is ensure the safety of every vessels that are docked in our country. So doon po tayo. So, gamitin nyo yun pag kayo sumasampa sa mga dredging vessel na galing sa China. We will submit to your wisdom, Your Honor. Isasama po namin yan sa procedure po namin as we speak, Your Honor. Yung drugs, ammunition, and of course, yung mga tao, Correct, maamoy na may taong nagtatago dyan, so pwedeng palabasin,
pwedeng inspection, pwedeng kapupan. So you'll do that now. Ma'am, please don't laugh. Don't do that. Seryoso kami lahat, tapos kayong dalawang tatawanan kayo ni Mr. Attorney Doria. Don't do that again. Sorry, Your Honor. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Sige po, gawa na lang po kayo ng proper coordination sa customs, sa immigration, and yung sabi ko yung DOTR will coordinate with DOJ para masiguro na masunod yung pinag-usapan natin dito. Yes, Your Honor. Pero clarification po. Go ahead po. Will this be DOJ? Kasi ang Bureau of Customs reports to DOF, while BID is DOJ. Yeah. Okay. So DOJ and DOF. Thank you. Thank you. Thank you for that correction. Sige, DOF and DOJ, yung mga secretary doon. So proper coordination. Anyway, yung Coast Guard naman under sa DOTR. Okay. Sige. Now, yung sa airport nga pala, may nakita akong picture na I would like to commend the MIA, Manila International Airport, dahil nung mag-usap tayo noon, sir, sinabi ko, palagi ako nag-alboroto tungkol doon sa General Aviation Terminal, at yun ay dito serve as a processing center para sa mga VIPs na umaalis at dumarating sakay ng isang private or chartered plane. So meron na, can we show the picture? Okay. Pakita ka natin. Yan. Yan na yun. Yan after na mag-usap tayo, yan after na sinabihan ko kayo na maglagay ng Aviation Processing Center. Yes, sir. Yep. Thank you, Mr. Eric Jose Ines. Sir, thank you. Okay. So, yung papaalis ng mga pasahero sakay ng chartered plane, hindi na sila pwedeng pumasok sa gate. Hindi na sila pwedeng dumiretso-diretso sa tarmac. Opo. Okay. Dadaan sila dyan, so merong frisking. Opo. Good. Then after na ma-frisk sila, yung kanilang mga gamit ay dinadaan sa x-ray. Opo. Very good. After madaan sa x-ray, yung passport nila ini-scan sa isang sa booth Yes, sir. ng immigration. Perfect. Opo. That's exactly what I want. Okay. Thank you, sir. And kailan po nangyari yan? Mula po nung inutos po niyo yan, ginawa po namin. August 1 po tayo nung binili niyo sa amin. Nagawa po namin agad na inayos na lang po namin yung office po. Yung sa Terminal 4, yung binanggit ko po sa inyo last time. Pagkatapos po, nakita po namin yung mga dapat na ayusin na gamit. So, inayos po namin. So, by the end of August po, naka-ready na po yun. However, nakita po namin yung ibang mga pagkukulang na until now, meron pa po nakikita na ayusin po hanggang bukas po yun. Because kahapon po, nagkaroon po ka ng orientation ulit sa mga gumagamit po ng aviation area para malaman po nila. Bukas naman po magkakaroon kami ng final run-through sapagkat bukas po ng ating gabi ay ta-turn over na po namin sa San Miguel po. Okay. Again, maraming salamat po sa inyo dyan sa MIA Authority. Salamat din po. I really appreciate that. Matagal ko na kasing inalboroto yan at tinupad nyo rin yung aking request. Thank you so much. Yan po ay ginagawa, well, MIA ka lang, yung Kaap siguro ay gawin din natin sa iba't ibang airport. Saan Kaap? Is Kaap here? Sir? General Banayat, sir. I'm the Chief Security Intelligence Service. Okay. Mabuti sa mga na-airports natin, meron na. Okay. Paano po sa mga probinsya? Meron na rin ba? Processing Center? Aviation, General Aviation Terminal? Nung dinirect niyo po ang to have it implemented vigorously, and we immediately directed our airport security managers to see to it that the policies and the SOPs that we have actually established should be strictly implemented. Okay. Strictly implemented. Define strictly implemented in your dictionary, sir. Sir, ang ibig sabihin yung mga procedures na dapat nakalagay sa mga halimbawa sa mga access areas. Sorry sir, nahirapan po kayo dyan. Paiksing ko na lang. Meron ba kayong General Aviation Terminal tulad ng ginawa ng MIA dito sa mga NAIA airport natin? Wala po tayong GenAb areas. So walang processing center para doon sa mga pasahero ng mga chartered flights palabas ng bansa? Walang pa rin po sa passenger terminal ang processing. Pinoprocess?
doon po dumadaan ang mga pasahero. So kapag merong chartered flight sa Cebu, and then lilipad kung saan man bansa, ipoprocess sa regular terminal sa Cebu International Airport? I don't think so. Sir, I have with me the air traffic service chief. Sige po, pwede There po. is a process that we na-establish dyan. For clarity, may I request Sige po. our ATS chief to explain it. Sige po.